Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 high-powered firearms ng NPA na bawi sa Surigao del Sur. Imbakan ng armas at pampasabog na recover sa Isabela. 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American biologist sa Negros Oriental. Hawak na ng pulisya. Pagkamatay ng grade 4 student matapos ang deworming activity, iniimbestigahan ng NBI. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Na-recover ng mga tropa ng 30th Infantry Battalion at 36th Infantry Battalion ang 3 high-powered firearms na nakabaon sa isang bulubunduking lugar sa Sitio Tubacon, Barangay Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur noong Hulyo 13. Ayon sa Philippine Army, natunto ng mga armas matapos magbigay ng impormasyon ng mga dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na voluntaryong sumuko at nakipagtulungan sa pamahalaan. Samantala, na-recover din ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar ang isang nakatagong arms cache na naglalaman ng 2 caliber .50 machine gun, mga magazine ng M16 rifle, 57 na piraso ng 5.56mm na bala, 2 MK2 fragmentation grenade, at iba pang bahagi ng improvised explosive device o IED sa mga bulubunduking barangay ng Kawayan City at San Guillermo, Isabela nitong Hulyo 14. Ayon sa pulisya, natunton ang taguan matapos ikantan ng isang dating rebelde na si alias Ando. Hawak na ng mga otoridad ang mga nakumpiskang kagamitang pandigma para isailalim sa pagsusuri at tamang disposisyon. 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental noong Hulyo 12 ang nasa kustodiya na ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco, kabilang sa mga naaresto ang umano'y gunman na si alias Mo, si alias JF at ang lookout na si alias Sidi, na kusang sumuko at nagbigay ng salaysay sa mga otoridad. Patuloy namang pinaghahanap ang ika-4 na suspect na si alias Ede. Batay sa investigasyon, planado umano ang pagnanakaw at robbery ang pangunahing motibong tinitingnan ng pulisya. Una nang sinabi ng pulisya na kabilang sa person of interest ang live-in partner at kapatid nito. Matapos lumabas umano sa pagsusuri na walang nangyaring panggagahasa sa kinakasama ng biktima, taliwas sa unang iniula. Inihahanda na ang kasong robbery with homicide laban sa mga sangko. Nagsasagawa na ng mas malalim na investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng pagkamatay ng isang grade 4 student matapos sumailalim sa deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isinailalim na sa autopsy at toxicology examination ng bata upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Naasahang lalabas ang resulta ng pagsusuri sa loob ng 2 linggo. Nauna nang humingi ng tulong sa NBI ang mga magulang ni Rex Mission matapos umanong makaranas ng masamang epekto ang kanilang anak kasunod ng deworming activity na bahagi ng regular na school health program noong Hulyo 2. Noong Miyerkules ay naihatid na sa huling hantungan ang biktima. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Department of Education at iba pang mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon upang mabigyang linaw ang insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.